Sa pagbabalik ni Elian sa tulay, mas naririnig niya na ngayon ang mga tinig at ang pangalan niya. Muli nila ito tatawagin. Kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at samahan mo kami sa isa na namang gabi ng tiwaga at takot dito sa Pinasoro. Dahil ngayong gabi, babalik tayo sa tulay kung saan ang mga bumabalik ay hindi na tao. Matapos ang ilang linggo, bumalik si Elian sa San Miguel. Dala muli ang kanyang kamera at recorder. Sa isip niya, kailangan niyang alamin kung totoo ang mga narinig niya noon o baka imahinasyon lang iyon. Pero pagdating niya sa tulay, may kakaibang katahimikan. Wala na isang tao. Wala ring ihip ng hangin. Habang nagpaayos siya ng kamera, nakita niya ang bakas na paa sa basang lupa. Tila sariwa ito. Ngunit ang direksyon ng mga paang iyon ay papunta sa gitna ng tulay. Habang nabilidyo, biglang bumagsak ang temperatura. Nagsimulang magpag ang lente ng kamera. At sa mikropono, narinig ni Elian ang mahinang boses na pabulong. Bakit ka bumalik, Elian? Napaatras siya. Mabilis na tumingin sa paligid, ngunit walang tao. Pagbalik niya ng tingin sa screen, may nakatayo sa dulo ng tulay. Isang babae, nakaputing damit, at ito'y nakayuko. Tumatakbo si Elian palayo. Pero napansin niya na kahit saan siya pumunta, lagi siyang napupuwit sa tulay. Parang pumikikot lang ang daan. Kaya tiningnan niya ang mga larawan muli sa kanyang kamera. Sa bawat shot, unti-unting lumalapit ang babaeng nakaputi. Hanggang sa huling larawan, ito ay nasa likuran na niya. Sa gitna ng tulay, narinig niya ulit ang tinig. Kung gusto mo malaman ang totoo, tumawid ka. Sa kabilang dulo ng tulay, may ilaw na kumikislap. Tila may tao nagkaabang. Sa kamay ng anino, may isang lumang kwintas na kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang pareho kwintas na suot ng nawawalang pinsan ni Elian noon. Dahan-dahan siyang tumawid. Bawat yapak ay tila tinatanggap na lupa ang kanyang bigat at siya ay lumulubog. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang parang umahaba ang tulay. Parang walang katapusan. Sa gitna, huminto siya.
at napatingin sa ilalim. Walang tubig, wala ring ilog. Tila walang hanggang kadiliman lang naroon. Isang flash at parang dinala siya sa nakaraan. Nakikita niya ang mga tao tumatawid noon sa tulay. Mga mata nilang walang buhay. Paulit-ulit na binibitas ang parehong linya. Hindi kami makaalis. Tulungan mo kami. At sa gitna ng mga ito, nakita niya ang kanyang pinsan na si Rino. Nakatingin sa kanya at umiiyak. Bakit mo po iniwan yan? Sabi nito. Lantak maulalapitan niya si Lino. Bigla itong nilamon ng dilim. Bulak sa kadiliman, may kamay na tumulak sa kanya pabalik sa kabila ng tulay. Ngunit bago siya nawalan ng malay, may narinig siyang boses. Hindi pa tapos, bumalik ka muli sa ikatlong gabi. Nagising si Elian sa kanyang kwarto. Marumi ang kanyang kamera, puno ng putik ng sapatos. Binuksan niya ang footage at sa huling frame, siya mismo ang nasa gitna ng tulay, ngunit nakangiti sa paraang hindi niya nakalala. At sa tabi ng kama, may nakalapag na pumintas. Ang mismong nakita niya sa kabilang dulo na pagmamayari ng kanyang pinsang si Nino. Kung nagustuhan mo ang kwento ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-like at share ang video na ito. Dahil sa susunod na bahagi ng kautuloy ng pagbabalik, malalaman natin kung nakabalik pa ba talaga si Elian o matutuluyan na siyang maging bahagi ng tulay. Hanggang sa muli mga ka-horror.